Good morning! Maayong buntag sa inyong tanan. It's sunrises. Sun rising. The sun is rise up. Ting sun dito sa kabukiran. And hot water or warm water for this morning. Wow, feeling. Bibili nga pala kami ng bagong hose para dito banda na area kasi naglagay na kami ng mga pananim dito banda. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ayan. So papalibutan namin lahat ng bulaklak to dito banda hanggang doon sa may ilog. Ayan. Diyan. Tapos may mga kawayan na yan. Alam niyo yung kawayan na yan guys. Yan ay ilalagay dito sa fish pond. Gagawin siyang tulay. Para meron tayong attraction. Pag may mga nag-pictorial. Kagaya nung last time. May birthday sa prenuptial. So doon sila sa tulay maganon-ganon. O diba. Tapos tatalon sila sa tulay. Kasi alam ko maghihiwalay din sila. Ang tulay ng hiwalayan. Charot lang. So, alam niyo ba guys, kahapon lang makwento ko lang. Tatanggalin pala to lahat ng bulaklak dito kasi dito yung magiging entrada ng kasal nila ni mama. So, makita niyo naman one day. And speaking of kasal, kahapon andito sila. And nag-search kami sa weather forecast, weather forecast kung maulan ba sa February 14 sa kasal nila. Alam niyo sobrang tiniming talaga ni mama ang kasal na sa 14. Yung flowers, 25 pesos ang isang stock ng flower. Ang mahal talaga ng flower pag Valentine's Day. Alam naman natin, araw ng mga puso yan. So, we are giving flowers to our loved ones. So, mahal talaga ang bintahan ng mga bulaklak ng araw na yan. At alam nyo ba, tag-ulan yan. Kasi mula Monday, February 10 hanggang 15, ulan talaga nakalagay sa weather forecast. So, si stepdad ay magpapalagay ng trapal or something like tabon sa taas, pero yung social naman na trapal. Kung magre-rent kami nung napakalaking yung puti color na pangkasal talaga, 3 yung rerentahan nun sa lawak nito, tapos 10,000 per tent. So masyadong malaki yung cost niya, rather than maglalagay doon sila ng tubo dyan, lalakihan, tapos dito sa 6 na tubo, tapos dito naman para tag nito lagay ng trapal. Sabi nila, wag na lang maglagay ng trapal at baka aabot pa before February 14 or kung hindi man. Basta maglalagay sila dyan. Permanent na lang yung tubo na ilalagay dyan. Tapos ilalagay ng parling sa taas. Parang glass house yung datingan niya. Para yung bubong niya is parang polycarbonate na parang plastic na glass. Tapos high ceiling siya. Tapos yun yung magiging venue ng kasal at venue ng birthday ko. At pwede na siyang venue ng mga gustong mag-celebrate, di ba? Tapos saktong-sakto kasi nagpagawa sila ng mga round tables na kung saan napakalaki ng round tables na yon. Good for 8 or 12 persons. Tapos 8 piraso. Kasyang-kasya yung dito. Pinagawa talaga yung dito. Tapos pwede na rin siyang parentahan. Tapos bumili na rin si mama ng tag nito chopping board, chopping dish. Choppy basta. Yung ganon. Madalon. Ayun ang haba kasi ng isang rolyo kasi binili ko guys. So yun guys, itong kawayan na to dyan yun ang gagawin tulay. So yun ang plano. At alam nyo ba sobrang mahal ng mga gagastos kasi yung isang polycarbonate na 1 length or play-doh niya, play-doh, basta isang parang yero niya is kakalaga ng parang 1,200. Aabot siya nung kinwento kahapon 198,000 yung cost nung bubong pa lang. Tapos yung poste na 6, hindi ko alam kung magkano, siguro na sa mga hindi ko alam kung magkano yung poste na ganyan, pero mas malaki pa dyan para gagawing foundation na poste hanggang doon 6 piraso. So magkatapat siya. Pero maganda naman doon kasi pang matagalan naman siya, permanent naman na siya. At maganda doon, sabi ko kasi sana hindi mawala yung garden ko kasi gagawin kong bulaklakan to dito, di ba? Pwede naman siya gawing garden ang ilalim kasi nga high ceiling naman siya, tapos walang takip yung paligid na dingding. So ang bubong lang talaga yung merong takip. Tapos polycarbonate pa siya, transparent. So matatamaan pa siya ng araw. So pwede pa rin siya gawing garden. So yun. And speaking of garden, sa aking hardin, meron tayong mga bagong bulaklak na kung saan kulay pink and orange and everything. Galing yan kay Maggie. Ang pagdilig daw niyan ay tubig ulan. Nag-iipon siya ng mga tubig ulan. Tapos pag nagdidilig siya, tubig ulan ang didilig niya. Tapos ihi na hindi masyadong concentrated with water siya.
So ayan, ang dami niyang bulaklak. Yan ang binili ko kay Maggie. Itong apat na to ay 5 pala, 200 yung isa nan guys. Tapos ito naman ang orange. So ipapa-under niya kasi nag-ano kami guys ng bagong hose para sobrang haba talaga. At kayang-kaya ang ano. Dapat na masira gid na. Ngon gisaylo man mo didto. No. Ha? Naigo man sa kabila. Tapos ito yung ano namin guys, itong fish pond namin, hindi talaga siya napupuno kasi pag araw pinapatubigan namin siya. Tapos pag gabi pinapatay namin tubig para mag-absorb naman yung water sa ilalim. Para hindi talaga siya kasi wala siyang ano wala siyang tagasan guys. Walang drainage ng fish pond na to. Pero luckily nabubuhay yung isda. At ang dami ng tilapia dyan guys. Sobrang daming mga maliliit. At alam niyo ba yung maliliit na yun guys? Siyempre lalaki din sila. And I'm planning na paramihin yung mga isda ko dito. Tapos, kasi nakikita ko yung mga pinsan ko, tapos yung kapitbahay ko na nangunguha ng mga shell sa ilog or nangunguha ng mga kung ano-ano. Gusto kong sabihin sa kanila na magbenta ko ng 100 per kilo. Every Friday siguro or Saturday or Sunday. Yung ano ba, mag-harvest ako na every Saturday or Sunday. Magbebenta ako. Ling, pwede siguro na 100 o 150 kilo na isda din ling na. Ibebentahan ko na lang sila kasi pilang isda karon sa isang kuan. Merkado. 150 lang bang isda? 250. So magbebenta ako ng isda na tilapia. Pero hindi lagi. Pag nag-harvest lang ako, magbebenta ako ng tag 100 per kilo. Para mabentahan ko yung mga pinsan ko doon, ha? Dugay galing ano, dito ron tanan sa tanan. No. Sa pagkuan tubig na. Ha? Tubig. Hindi ulitin mo siya pag ano dito, kaw. Ulitin mo na siya pag rolyo dito nga plaster na siya. Mo yung plano nimo? Ayan. Ay patubigan ako parang bantok na. Kaka. Nagtubig na wala pa. So, pag araw guys, nagpapatubig kami dyan para umangat na naman yung tubig. Tapos pag gabi, pinapatay ko siya, nag-absorb na naman siya sa lupa. So, nawala na naman yung tubig. So, ngayon papalagay na naman kami. Diba? Paparamihin ko muna yung mga isda ko. Marami naman na doon sa kabila pero hindi pa kami nag-harvest. Pero dito gusto kong paramihin siya para mas convenient siya at mas, alam mo yun, kasi mahal kasi yung isda sa merkado. Tapos yung pinsan ko, nakita ko sila ni Diday dyan. Tapos binibentahan niya ako lagi ng mga pritong paa, bagtak sa lamok, bagtak sa manok. Biko, bili ka na lang ng isda dyan. Oh. Kasi pero pag nag-harvest naman ako guys, nag-harvest ako ng isda, tapos marami balde-balde yung kinukuha kong isda. Binimigay ko naman sa mga tita ko at saka mga pinsan ko ng libre. So, ngayon paparamihin ko pa siya para mas marami tayong makakain ng isda. Ayun pala yung mga bago kong ginawa guys. Oh. Yun ano. Yung bilog-bilog na ano kawayan. Oh, di ba? Ang cute niya tingnan. Tapos, patanggalin ko tong ano na to. Yung ring na to. Hindi ko alam kung titibagin ko ba lahat yan o iiwan ko lang yung ring. Ay, yung ano, yung semento. Para pag nagpicture, maganda yung view, oh, di ba? Against the light lang dyan pag umaga kasi dyan yung sun. Pero pag hapon yung sun dun sa tapat. So dito ko ilalagay yung ano, tulay. Ay. Ang ganda tingnan pag umaga dito. Lilipad na kami ngayon ng Cebu kasi meron kaming float parade sa Sarok Festival sa May Consolacion, Cebu. Uwi rin kami kinabukasan sa 7. Tapos sa 9 naman ay meron akong special participation sa isang movie. Kalimutan ko yung title. So pupunta ako ng 9 doon morning, tapos shoot ko ng tanghali. Tapos matatapos siguro yan ng gabi kasi ilang scene lang naman ako. Tapos uwi rin ako ng 10 dito. Preparation for the wedding of my mother. So yun lang update guys. Ang ganda ng sun-kissed. Thank you Glow Babe. Wala yung aking mga Supercatek pimples. Bye.